Hallelujah! Magandang umaga mga kapatid. Tayo magbatian at tayo makakaupo. Praise God. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. God is good. And all the time. Praise God. Mabuti ang Panginoon. Amen. Ayan. So bago tayo mag-start ng ating lesson ngayon mga kapatid, tayo magkaroon ng konting recap. Ayan. Konting recap sa ating napag-aralan last Sunday. Sino nakakatanda mga kapatid na ating pinag-aralan last Sunday? Sige po, tayo po. Sino po? Yan, saan na yun? Praise God! Nanay Needs! May pag-ganon, syempre. Congratulations. Ayan. Ayan. So ano ang ating lesson last Sunday ay disciple making versus soul winning. Ayan. So sino makakapagsabi sa akin ano ang pagkakaiba ng soul winning at disciple making? Kahit konting sentence lang, anong pagkakaiba nila? Sige mga kapatid. Sinong makakapag-ano? Salamin daw. Salamin. Ayan. May pagkakaiba ba ang disciple making at soul winning at ano ito? Ayan. Bringing individuals to faith. Praise God. Praise God. Ayun nga, sabi na Nida, ang soul winning is winning the soul of the believer. Dadalhin niyo siya sa faith, pananampalataya sa Panginoon. At ang disciple making is i-guide niyo siya mga kapatid. Guiding. Sino pa? Meron pa ako ditong booklet. Sino pa? Sister Lisa. Naghanap na to ng salamin eh. Wala naman tama or mali. Lahat naman ang sagot. Ano lang pagkakaintindi nyo? Ayan. Disciple maker or soul winning. Sa mga boys. Ayan, si Pastor. Ayun, sino ba? Si Pastor muna. Sige. Hanggang lumaki. Hanggang lumago. Ayan. Praise God. Pastor James. O, pass daw. Si Brother Bong. Soul winning. Bahagi ng salita ng Panginoon, tapos Amen. Hindi pa pakahayag sa kanila, tapos yung soul winning, kailangan madala mo talaga sa simbahan hanggang sa dumating yung Panginoon. Ayan, praise God, Brother Bong. So, ang soul winning again, mga kapatid, ay yung idadalhin nyo siya, ipakikilala nyo ang Panginoon sa Kanya. Ayan, mawiwin mo yung soul niya na makilala niya ang Panginoon. Yun yung start ng kanyang spiritual journey sa Panginoon. At ang disciple making ay, ayun nga, hanggang siya ay lumago at mag-mature sa Panginoon. Praise God. So ang ating lesson ngayon is, kadugtong ng ating lesson last week, mga kapatid, disciple maker as a tour guide. So, ayan. So ano nga ba? Ano ba to? Ayaw mag-next. Ayaw Ken. Ay, nalumagpas. Yan. So, sabi dyan, mga kapatid, the disciple maker is likened to a tour guide, emphasizing the role of guiding new believers
through their spiritual journey. This metaphor highlights the importance of providing direction, support, and insight to those they are discipling. So, ang sabi dyan mga kapatid, bilang isang disciple maker, di ba tayo yung nag-aalaga hanggang sa mag-matured dun sa ating dinidisipuluhan. Tayo daw ay parang tour guide. Di ba sa isang, kunyari pupunta kayo sa isang museum, mamamasyal kayo, maraming mga nakalagay doon ng mga exhibit, mga painting, mga sculpture. Diba? Pag pupunta ka doon, mga kapatid, nang wala kang tour guide, hindi mo gaano ma-appreciate yung mga nandoon. Hindi mo malalaman ano yung mga history about doon sa painting, hindi mo malalaman kung anong meron doon, anong kwento doon sa mga sculpture na naka-display, mga kapatid, unless may tour guide. Ang tour guide, mga kapatid, siya yung mag-e-explain, kung natitingin kayo sa isang picture, ay, ang ganda naman ni Mona Lisa. So, yung tour guide, yung mag-explain, ay, ang ginawa yan, pinainting yan ni Leonardo da Vinci, ganyan, nung gantong panahon. So, i-explain niya yung detailed about dun sa nakikita mo na exhibit sa museum, mga kapatid. So, ang pagiging tour guide, mga kapatid, nagbibigay siya ng quality ng pagpunta mo doon. Kasi lahat yung pare-parehas painting lang yan sa paningin mo, mga kapatid. Hindi siya ganun ka-importante sa'yo. Pero pag may nagtutour sa'yo at may nag-e-explain sa'yo kada bagay, may mga question ka about dun sa mga nakikita mo, mga kapatid, nagkakaroon ng halaga, ng quality yung nakikita mo sa paligid, mga kapatid. So, bilang tour guide, mga kapatid, it determines the level of enrichment na nai-experience mo pag pumunta ka sa isang museum, di ba? Nagkakaroon ka ng mas malalim na kaalaman, i-enrich yung iyong kaalaman tungkol dun sa bagay na yon, mga kapatid. So just like disciple maker, kung ikaw ay disciple maker, yung iyong dinidisipuluhan, syempre marami din siyang question sa kanyang mga nakikita pag in-invite mo siya sa church or pag bina-Bible studyhan mo siya, mga kapatid. Marami siyang katanungan kasi hindi rin niya alam. So ikaw bilang disciple maker, para kang tour guide, mga kapatid. Iga-guide mo siya sa mga question niya na meron siya para magkaroon ng enrichment, yung kanyang experience, yung kanyang journey, yung kanyang spiritual journey, mga kapatid. Magkakaroon ng kabuluhan, mga kapatid. So, ang highlights ng pagiging tour guide or pagiging disciple maker is you give direction, you give support and insight doon sa mga iyong dinidisipuluhan. Praise God, mga kapatid. Next. So I have 6 key points, mga kapatid, as a disciple maker. Number 1 key point is the role of a tour guide. Again, yung sabi ko kanina, ang role ng tour guide, just as a tour guide leads and provides insights about new places, a disciple maker helps new believers navigate their spiritual path. The disciple maker must be knowledgeable and prepared to answer questions and provide guidance, mga kapatid. So bilang tour guide, mga kapatid, ikaw yung sabi ko kanina, nagga-guide sa kanila sa mga bagong mananampalataya kung paano nila i-navigate yung kanilang spiritual journey. Paano sila mag-start, anong mga kailangan nilang gawin, ano yung mga do's and don'ts, mga kapatid. Yan, kasi wala pa silang alam. Di ba, mga kapatid? Pag pumunta sa isang church, yung isang bago niyong in-invite, nasya-shock pa siya sa church kasi hindi siya familiar sa mga nangyayari dito sa loob ng church. It's a new thing sa taong yon, mga kapatid. That's why we are here, para pag may mga question siya, pwede natin masagot, mga kapatid. And sabi dyan, disciple maker must be knowledgeable and prepared to answer questions and provide guidance. So bilang tayo as a disciple maker, at least meron tayong alam kahit papano, mga kapatid. Anong ituturo natin? Paano natin siya ililid? Kung tayo, wala tayong alam, paano natin siya i-guide? Di ba sabi ng Panginoon, Jesus said, paano i-guide, ililid ng blind man yung kapwa blind man? Di ba? Pwede silang mahulog sa ditch or sa kanal. So, the disciple maker should be maglilid, meron siyang kaalaman para ilid niya yung blind, mga kapatid, para hindi sila ma-fall. So,
You need to be knowledgeable. Kailangan mong masagot ang mga questions kung meron silang mga katanungan. If ever, mga kapatid, na hindi nyo masagot, at that moment, yung mga question niya, pwede mong sabihin sa kanya, napakaganda ng question mo, babalikan kita at sasagutin ko yung tanong mo. And then you do research. Marami tayong mga pastors, leaders, elders na pwede natin kausapin if you have questions na pwedeng magbigay ng support sa iyo, mga kapatid. And then make sure na balikan nyo yung inyong tinuturuan. Mamaya hindi nyo balikan di ba, mga kapatid? Make sure na balikan nyo. Ayan, number 2, building relationship. Establishing a strong, trust-based relationship is crucial. Disciple makers must be approachable, empathetic, and patient. So bilang isang disciple maker, kailangan meron kang ma-build na relationship sa iyong dinidisciple, in short. Ayan, ang hirap ng Tagalog. Dinidisipuluhan, yan. So, dapat, parang sa ano yan sa call center, mga kapatid, kasi nagtrabaho ko before. Pagkausap mo yung client, kailangan mo magkaroon ng rapport, di ba? Kailangan mahuli mo muna yung loob, ganyan, para magkapalagayan kayo ng loob, ganyan. At makuha mo yung mismong concern niya. So, just like disciple maker, kailangan approachable ka, mga kapatid. Hindi kayong mukhang intimidating, parang nakakaya naman i-approach si sis kasi parang ang tayog-tayog naman niya. Parang ganon. Parang dapat wag tayong intimidating, mga kapatid. Lagi tayong nak-smile, ganyan. Approachable tayo. At most important, mga kapatid, may pasensya tayo kasi yung mga baguhan pa lang sa Panginoon, napakaraming tanong niyan, mga kapatid. Minsan maiirita ka, di ba? Paulit-ulit naman, tinanong. Dapat magkaroon tayo ng pasensya. Kasi just like baby, matututo yan sila sa mga paulit-ulit, mga kapatid. So, kailangan ka lang maging mahaba ang pasensya mo, mga kapatid. If you are really want to them na mag-matured sa Panginoon. Praise God. Next. Ay, bumalik. Ayan, number 3, providing direction. Disciple makers offer clear guidance on spiritual practices, doctrines, and personal growth. They help disciples understand and apply biblical teachings in their lives, mga kapatid. So, bilang disciple maker, again, nagbibigay tayo ng, sabi dyan, clear guidance, mga kapatid. So, hindi malabo. Kailangan clear yung ibibigay natin. And most important, yung ating mga tinuturo sa kanila ay Bible-based. Makikita sa Bible, supported ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Mahirap kasi nung mag-iimbento ka lang, mga kapatid. Kasi pag mag-iimbento ka lang ng mga sasabihin mo, may mga loopholes yan. Babalik sa'yo yan pagdating ng panahon. Bakit sinabi mo ganito, but sa Bible, hindi naman. Diba? So, you make sure na magkaroon ka ng clear guidance and you mga practices and doctrines and yung personal growth sa kanila, mga kapatid. And, ayun nga, apply biblical teaching sa buhay nila. At dapat nakikita rin sa'yo, mga kapatid. Yung iyong tinuturo, ano ba yun? Preach what you talk? Parang ano ba yun? Tama ba? Walk the talk. Yan. Baliktad. So, yun. Kung ano yung sinasabi mo, kailangan kung ano yung tinuturo mo, yun din yung ginagawa mo, mga kapatid. Hindi yung nagtuturo ka, tapos iba naman yung ginagawa mo, di ba? Sa liwas dun sa kinikilos mo, mga kapatid. Nakikita yan ng iyong mga dinidisipuluhan. Because sa iyo sila nakatingin, mga kapatid. Number 4, supporting growth, encouraging continuous learning and spiritual development, providing resources, encouragement, and accountability. Ayan, naalala ko, mga kapatid, nung nagtatrabaho pa ako sa secular, bilang mentor, mga kapatid. Pag meron akong tinuturuan ko sila about sa operation ng trabaho, anong gagawin, for the whole week yan. And then at the end of the week, like Friday, mga kapatid, lagi kong ginagawa, meron akong quiz sa aking mga mentee. Lagi akong may pa-exam. Kasi through that, mga kapatid, doon ko nalalaman kung may natututunan sila. Kung lumalago ba sila or kung may naalala ba sila for the whole week. Kumbaga parang sa school, di ba, may exam. Kasi yun mo makikita kung may nare-retain ba sa kanilang isipan. So parang dyan, mga kapatid, encourage nyo yung continuous learning, mga kapatid. Mag-provide kayo ng mga resources, lagi nyo silang encourage, at accountability, bigyan nyo ng mga assignment, mga kapatid. Para maging accountable sila, may binigay na assignment si sister, yung nag-aano sa akin, nagtuturo. Siyempre, magkakaroon siya ng
mag-pursue siya na kailangan, mag-aral ako, i-research ko to, paano ba to, ganyan, ganyan. Kasi through that, mga kapatid, natutulungan nyo sila na mas lalong lumago sa Panginoon. Di ba pag ikaw gumagawa ka ng notes mo, pag ikaw gumagawa, natututo ka. Pero pag iba gumawa ng notes mo, tatanungin mo pa yung gumawa, paano nga itong ginawa mo, di ba? So, mas maganda, ikaw gagawa. So, mas maganda, bigyan nyo sila ng mga assignments, mga kapatid. Accountability, maging responsible sila. Ayan, next. Number 5, adapting to individual needs. Recognizing that each disciple's journey is unique. Tailoring guidance and support to fit individual needs and circumstances. So, sabi dyan, kada tao or kada individual, iba-iba yung ating learning curve. Parang ganon, di ba mga kapatid? May mga iba matagal bago matuto, may mga iba mabilis. Iba-iba yung ating curve ng learning curve, mga kapatid. So, kailangan yung ating, bilang isang disciple maker, alamin natin yung kakayahan ng ating tinuturuan, mga kapatid. I-fit natin, i-tailor natin yung ating pagturo sa kanya according sa kanyang pangangailangan or i-base natin sa kanyang buhay, sa kanyang mga experiences. Kasi usually pag meron kayong tinuturuan, magkikwento yan, di ba, mga kapatid, yung mga nagiging problema niya, mga pinagdadaanan niya, mga kapatid. So i-tailor mo doon yung iyong mga ituturo para mas makarelate siya sa tinuturo mo, mga kapatid. So, support them to fit their individual needs and circumstances. And number 6, leading by example. Yan. Tulad na sinasabi ko, walk the talk, mga kapatid. You need to be Christ-like kasi tayo ang tinitingnan, mga kapatid. Demonstrating a Christ-like life through actions and attitudes, being a role model in faith, conduct, and dedication. So, hindi lang tuwing nakikita ka niya, mga kapatid. Sa lahat ng galaw mo, kahit hindi ka niya nakikita, marami namang tao nakakita sa iyo. At ang Panginoon nakikita ka, mga kapatid. Kahit ikaw lang mag-isa, mga kapatid. So, ang kilos natin, ang ating salita, ang ating gawa, mga kapatid, is to be Christ-like, mga kapatid. Ayan. At, most especially, mga kapatid, since nasa technology age na tayo, computer age, mag-ingat tayo sa ating mga pinupost, mga kapatid. Dahil nakikita yan ng ating mga dinidisipuluhan, mga kapatid. Christian ka, pagdating sa church, pagdating sa social, iba na ang katauhan mo, mga kapatid. Diba? Iba na personality mo pagdating mo sa online. Hindi ganoon, mga kapatid. Kung ano tayo sa personal, sa lahat na ating ginagawa, mapa-social, mga kapatid, we need to be Christ-like, mga kapatid. Bilang Kristiyano, tayo ang ambassador ng Panginoon dito sa mundo. Amen, mga kapatid. So we need to be careful, mga kapatid. Next, ayan, and then, strategies for effective disciple making. So ito yung mga strategiya na pwede nating gamitin para maging effective yung ating pagdidisipulo, yung ating pagga-guide doon sa ating mga dinidisipuluhan, mga kapatid. Number 1, active listening. Pay attention to the disciples' questions, concerns, and experiences. So, again, sabi ko kanina, marami silang mga tanong. Marami silang mga hindi nalalaman pa. So, kahit sobrang liit lang, kahit napakasimple lang ng question na meron sila, there's no right or wrong question, mga kapatid. Pagdating sa spiritual journey. Kasi nga, sabi ko kanina, every person have a unique learning curve, mga kapatid. So, maging attentive tayo sa mga concerns nila, sa mga questions nila. Make sure na balikan nyo sila pag hindi nyo nasagot yung kanilang mga tanong, mga kapatid. Okay? Number 2, asking questions. Encourage deeper thinking and personal reflection. So, at the same time, kayo naman din na magtanong sa kanila. So, mag-sharing kayo, parang ganon, mga kapatid, kung anong mga problema mo sa buhay, baka pwede kitang matulungan, or ako naman magbibigay ng tanong sa'yo kung talagang may natutunan ka. Ganyan, mga kapatid. Number 3, sharing experiences. Use personal stories and testimonies to illustrate points and build connection. Tulad ng sabi ko last week, mga kapatid, your personal stories or your personal experiences, ito ang pwede mong maging isang weapon how to use or how to disciple, mga kapatid. Yung mga pinagdaanan mo, lahat yan may halaga. Lahat ng challenges and struggles na pinagdaanan mo in the past,
God is writing your testimony at pwede mo yung gamitin pag ikaw magdidisipulo, mga kapatid. So pag na may problema yung taong to, sabi mo, ako din, mga kapatid, nung mga nakaraang panahon, pinagdaanan ko rin yan. But look at me now, di ba? Mas malakas at matatag na ako sa Panginoon. Praise God. So pwede mo yan i-share at pwede mo yan gamitin sa iyong pagdidisipuluhan. Number 4, offering encouragement. Celebrate progress and provide motivation during challenging times. Ayan. So, lagi tayong maging, mag-empathize sa mga pinagdadaanan ng ating mga dinidisipuluhan, mga kapatid. Lagi nating intindihin yung kanilang mga kalagayan, mga kapatid. Maging, ano ba Tagalog ng empathy? Basta ganon. Basta ganon. Basta maintindihan mo kung ano yung mga pinagdaraanan. And pag meron silang mga naging achievement, kahit konting achievement lang, or may mga natututunan sila sa mga tinuturo mo, mga kapatid, you celebrate their progress, mga kapatid. Parang sabihin mo, good job, naalala mo yung mga napag-aralan natin. Ayan, pag naka-perfect sila, kung nagpa-exam ka, meron kang pa-reward, ganyan, kapatid. Kasi through that, yung mga reward system or a pat in the back, or i-congrats mo lang sila, mga kapatid. Malaking bagay na yon na encourage sila na to pursue pa, nagalingan pa nila sa susunod. Ayan, mga kapatid. Next. Conclusion na, di ba? Ang bilis. So, conclusion, disciple maker's role is essential in helping new believers grow and thrive in their faith. By acting as a tour guide, the disciple maker ensures that journey is enriching, supportive, and directive towards spiritual maturity. So bilang disciple maker, mga kapatid, dapat hindi boring yung ating pagtuturo sa kanila, mga kapatid. Gumawa kayo ng iba-ibang strategy kung paano nyo sila may encourage or para fun yung inyong pagtuturo sa kanila, hindi boring. Para sa mga Sunday school kids, di ba? Kapag puro lesson lang yung mga bata, hindi na nakikinig, puro na ang gugulo na naglalaro na. So, ang ginagawa ng mga teachers, may mga pa-games, may mga activities, ganon. So, hindi lang tayo puro turo-turo. Dapat meron tayong mga activities na ginagawa. Mga ganon. Outing daw, sabi ni Pastor. Oo, pwede yun. Di ba, yung mga nag-outing, yung mga meron kang, parang ginagawa, kwento ni Nanay Nida nung nagdidisipulo pa sila dati. May jeep pa sila, nag-outing, ganyan. Hindi lang puro kasi nasa pa tayo nasa lupa So, hindi lang lahat about turo. Mga kapatid. Mag-ano din tayo. Magkaroon tayo ng fun and activity outside church, mga kapatid. Pero of course, through guidance pa rin, mga kapatid. Ayan. Next, ito medyo matagal kasi to. May time pa ba tayo? Okay, sige. Merong activity dito, mga kapatid. Role play. Ito ang scenario. A conversation between a mentor, which is the disciple maker, at ang kanyang dinidisipuluhan. So I have 2 topics dito. Number 1 is importance of prayer and Bible reading. And then the second topic is how to live a holy life. So, ganito gagawin natin, mga kapatid. I need a participant. Ayan, Sister Ivy. Tayo ka dyan. Tayo ka dyan. So ano ka, mentee or mentor? Mentee. O mentee. So kailangan mo ng mentor. Sige, magpili ka. Sister Lisa, come on down. Pakpa natin, Sister Lisa. Ayan. So, ganito mangyayari. Okay, dito ka, Sister Lisa. Dito ka, Sis Ivy. Si Sister Lisa, ikaw ang disciple maker. Okay? Ikaw ang mentor. Siya yung new believer. Okay? Harap tayo doon, harap. Ayan. Siya yung bagong new believer. Mamili kayo ng topic. Isa lang. Importance of prayer and Bible reading or how to live a holy life. Ikaw, kasi ikaw yung mentor. Sige, explain ko. Sige, gagawa tayo ng Anong gusto mo munang topic? Ano dyan? How to live. Prayer. Ayan. So, ang topic nyo, ganito yan, Sister Lisa. Okay. Si Sister Lisa, isa siyang mananampalataya sa Panginoon. At na-win niya si Sister Ivy.
At i-invite niya sa church, mga kapatid. Ngayon, nagba-Bible study ka kila Sister Ivy. At ang ituturo mo sa kanya, or sasabihin mo sa kanya, ano ang kahalagahan ng panalangin at ang pagbabasa ng Biblia? Paano mo siya, ang settings nyo nasa bahay niya. Paano mo explain sa kanya ang kahalagahan ng panalangin at Bible reading, pagbabasa ng Biblia, based dun sa ating mga tinuro kanina. Ayan, kuha pa tayo ng isang mic. So ready, lights, camera. Palakpakan natin sila mga kapatid. Paano ka? O, sige, go. Harap kayo doon. Dito kayo. Okay, harap kayo sa mga audience. Check. Sino po yan? Ay, sis, ako pala si Sis Lisa. Ay, Pwede po bang, yes, pwede po ba akong makituloy? Yes, thank you. kape po. Thank you, Nad. Ay, salamat sis kasi willing mo akong pinapapasok dito sa iyong tahanan. Hindi po ako mismo ang, thank you. Hindi po ako ang pinapapasok mo, actually, kung hindi ang salita ng Lord. Sis, maraming salamat, glory to God, dahil tinanggap mo ang salita ng Diyos. May ibabahagi po ako sa iyo. May gusto po akong sabihin sa iyo na... Gusto niyo pong umupo? Upo sige. po tayo. Sige. Upo tayo. Upo tayo. Ayan. May ano po ako sa iyo, sis, na... Ganap na ganap. Maganda ito pag yung Christmas party ng mga nanay. May ano po ako sa iyo, sis. May ibabahagi po. May tatanong po ako sa iyo. Ano po yun? Paano po, gaano ka-importante sa buhay mo ang panalangin? Ako po kasi, nagpe-pray lang po ako pag pag kumakain. Tapos pag may misa po sa simbahan namin, nakakayuko lang po ako. Sabay lang po sa prayer ni pastor ng Yan, ganun lang po. Katoliko ka lang. Sis, maganda naman yan. Pero alam mo sis, hindi lang sa time na ganun na makipag-usap tayo sa Panginoon. Every time yan. Kasi yan pong makipag-usap tayo sa ating Panginoon, panalangin, ay yan po ang relasyon natin sa Panginoon. Sumbong po natin sa Kanya kung ano pong nangyayari sa atin sa loob ng isang araw. Manalangin tayo kasi iyan po ang relasyon natin sa Panginoon. Lalo na sa mga problema natin, wala po ibang kasulbaran kung hindi ang Panginoong Hesus lamang. For example, kaganito, sis, hindi naman lingid sa atin na grabing mga kalamidad na nangyayari sa buong mundo. Ang solusyon lang natin nito, ang panalangin natin sa Panginoon. Kasi siya din ang sa lindol na ito kasi nasa sa salita naman ng Diyos na maglilindol sa lahat ng dako. Paano po yan? Tinatawag ko naman po ang Panginoon pag may lindol. Pag wala pong lindol, minsan po kasi nakakalimutan ko tapos busy po ako, may trabaho, ang dami ko pong mga anak. Tapos yung asawa ko po, nag-iinom pa, nagsusugal. So, busy po ako sa bahay, ang dami ko pong wala po talaga akong panahon para magdasal. Pag nilindol po, nagpe-pray naman po ako. Ayun po ang natin. Kasi anong sabi sa book of Matthew 6 ba yan, 33? Unahin natin ang ating Panginoon. Seek ye first the kingdom of God. Kasi dapat sa lahat ng hindi natin sikan as last na ang Panginoon kung hindi siya talaga ang uunahin natin, sis. Kasi nga, darating din naman talaga ang kalamidad. Hindi pa yan, mas matindi pa. Mas may matindi pa. Kung kailangan natin makamit yung protection ng Panginoon, sumunod tayo sa Kanya. Kasi anong sabi sa Isaiah 21 verse 10? Hindi ko lang ma-memorize yan. Wag kang
Huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos. Basta, ano ko lang, kung saan ka man magpunta, nandun yan, Panginoon, tutulungan kita at ililigtas. Ayun. Kaya, ang lahat ng pamumuhay natin, dapat isasangguni natin sa Panginoon. Hindi lamang sa oras ng may kalamidad, tsaka ka tumawag sa Panginoon. Habang may pagkakataon pa, habang hindi pa huli ang lahat, umaksyon ka na. Ngayon daw, wag mo nang ipabukas pa. Salamat po. Kasi hindi ko po talaga yan alam. So, ngayon, at least na nalinawan ako, dapat pala unahin natin ang Panginoon. Natutuwa ako sa iyo, Sister. Ano pangalan niyo po? Lisa. Maraming salamat po. Tingin ko, active po kayo sa church kasi ang dami niyo pong alam sa Bible. Sa Diyos ang kapurihan, sis. Salamat po. Yes. Balik po kayo sa susunod na linggo. Yes, God Sama bless. po ako mag-church. Yes, thank you, Lord. Ayan, praise God. Palakpakan natin sila at ang Panginoon. Praise God. Meron na ba, Sister Lisa? Yay! Ayan. So nakita niyo mga kapatid, paano mag-work ang disciple maker at ang didinisipuluhan, mga kapatid. So ganun mga kapatid, how to disciples ng isang tao. If she have questions or concerns, we should be ready to answer and we should be knowledgeable. So may natutunan ba tayo mga kapatid? Praise God. Minsan pa muli, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo mga kapatid. Praise God. At tayo ay manalangin sa pagtatapos ng ating Sunday School. So I request Pastor James. At damay na rin natin yung ating Sunday School offering. Praise God. Hallelujah, Lord Jesus.